Hello mga ka-discoverers, handa ka na ba para sa isang paglalakbay na makakapagpabilis ng tibok ng ating mga puso? Sa video na ito, alamin natin ang mga deadliest plane crash sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula at kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Ang sakay sa eroplano ay ilan lamang sa mga pangarap ng mga taong hindi pa nakaranas na sumakay dito, pero paano kung ang masaya sanang flight ay mauwi sa trahedya? Alamin natin ang 10 trahedya na nangyari sa mga sasakyang panghimpapawid. Sakuna sa Tenerife Airport, noong ika-27 ng Marso taong 1977. Dalawang Boeing ang nagbanggaan sa runway ng Los Rodillos Airport ng Tenerife, na nagresulta sa pinakanakamamatay na aksidente na nangyari sa aviation sa kasaysayan. Ang KLM at Pan Am jet ay bumagsak sa runway end, na ikinamatay ng 583 pasahero at tripulante. Isipin ang tindi ng sitwasyon nang magsalpukan ang dalawang naglalakihang eroplano sa runway. Flight 123 ng Japan Airlines. Ang Japan Airlines Flight 123 na inilunsad noong ika-12 ng Agosto taong 1985 ay nagsimula ng maayos, ngunit pagkaraan ng 12 minuto, bumagsak ito sa isang bundok. Ang aksidenteng ito ang pinakanakamamatay na sakuna sa single aircraft, dahil 520 sa 524 na pasahero at tripulante ang namatay. Malaysia Airlines Flight MH370. Ang Malaysia Airlines Flight MH370 ay nawala noong ika-8 ng Marso taong 2014, sa isang regular na flight mula Kuala Lumpur papuntang Beijing. Ang pagkawala ng MH370 ay isang misteryo pa rin. Nawala ang flight mula sa radar ng air traffic controllers at nanatiling nawawala mula sa puntong yun. United Airlines Flight 232, noong ika-19 ng Hulyo taong 1989, ang United Airlines Flight 232 ay nagkaroon ng mechanical failure at bumagsak sa Sioux City. 111 sa 276 na mga pasahero at tripulante ang namatay sa pag-crash. Ngunit maaaring higit pa ito kung hindi dahil sa pagsisikap ng mga piloto. American Airlines Flight 587, sa Queens, New York City, noong ika-12 ng Nobyembre taong 2001, bumagsak ang American Airlines Flight 587 ilang minuto pagkatapos ng paglipad, na ikinamatay ng lahat ng 260 na pasahero at tripulante. Ang dahilan ng pag-crash ay ang labis na paggamit ng piloto sa mga rudder pedals, na humahantong sa structural failure ng eroplano. Air India Flight 182, noong ika-23 ng Hunyo taong 1985, ang Air India Flight 182, sa ruta mula sa Montreal patungong Delhi, ay bumagsak sa karagatang Atlantiko, na ikinamatay ng lahat ng 329 na katao na sakay nito. Ito ang pinakamasamang pagkilos ng terorismo na kinasasangkutan ng isang eroplano bago ang 9/11s. Lauda-Air Flight 004, noong ika-26 ng Mayo taong 1991, bumagsak ang Lauda-Air Flight 004 sa mga bundok sa Austria, na naging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng 213 na pasahero at tripulante. Ang sanhi ng pag-crash ay isang mechanical failure na naging sanhi ng pag-deploy ng mga thrust reverser ng eroplano sa kalagitnaan ng paglipad. Kaunting kaalaman, ano nga ba ang thrust reserver? Ang thrust reversal, na tinatawag ding reverse thrust,
ay ang pansamantalang diversion ng thrust ng makina ng sasakyang panghimpapawid upang kumilos ito laban sa pasulong na direksyon ng sasakyang panghimpapawid, na nagbibigay ng deceleration o pagbaba ng paglipad. Ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng pag-angat mula sa pakpak, na pumipilit sa sasakyang panghimpapawid na gumulong patungo sa gilid habang ang mga reverse ay nakadeploy. Turkish Airlines Flight 981, noong 3 ng Marso taong 1974, bumagsak ang Turkish Airlines Flight 981 sa Ermenonville Forest ng France, na kumitil sa buhay ng lahat ng 346 na sakay. Isang sira na pinto ng kargamento ang humantong sa pagbagsak. Delta Airlines Flight 191, noong 2 ng Agosto taong 1985, bumagsak ang Delta Airlines Flight 191 habang sinusubukang lumapag sa Dallas, Fort Worth International Airport, na ikinamatay ng 136 sa 163 katao na nakasakay. Ang sanhi ng pag-crash ay isang microburst. Kaunting kaalaman. Ano nga ba ang microburst? Ang microburst ay isang downdraft, paglubog ng hangin. Sa isang bagyong may pagkidlat na wala pang 2.5 milya ang sukat, ang ilang microburst ay maaaring magdulot ng banta sa buhay at ari-arian. Ngunit ang lahat ng microburst ay nagdudulot ng malaking banta sa aviation. Flight 302 ng Ethiopian Airlines, noong 10 ng Marso taong 2019, bumagsak ang Ethiopian Airlines Flight 302 pagkatapos lumipad patungo sa Nairobi, na kumitil sa lahat ng buhay na sakay nito. Nang maglaon, natuklasan na ang isang sensor malfunction ang sanhi ng pag-crash ng 737 MAX, na humantong sa pag-ground ng lahat ng 737 MAX na eroplano sa buong mundo. Walang kaduda-dudang napakasaklap ng mga pangyayaring ito, at tayo'y patuloy na nakikiramay sa mga nawalan ng buhay. Ilan lang ito sa mga pangyayaring kumitil ng buhay ng ating mga kapwa. Nagustuhan nyo ba ang ating video? Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa susunod nating paglalakbay. Maraming salamat sa panunood.